Marami sa atin ang kinamulatan na ang relihiyon. Bagaman maraming relihiyon ang makikita sa Pilipinas, ang simbahang Katolika pa rin ang pinakakilala. Mula sa mga fiesta para sa mga santo, hanggang sa mahabang paggunita ng Pasko o ang kapanganakan ni Jesus, masasabi natin na bahagi na ito ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ngunit, paano nga ba hinubog at hinuhubog ng relihiyon at paniniwala ang mga katangian at pamamaraan ng pamumuhay ng isang Pilipino? Brother, ano pong pangalan niyo? Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Brother Anthony Saino o SJ, isang Katoliko at hoping na maging pare next year o sa mga susunod na taon. Pagdasal niyo po ako. Ngayon po ako ay kasalukuyang brother dito sa ating parokya ng sa Ibaan, Batangas. At eto nga, ako ay kanilang i-interviewin. So sana may matutunan kayo sa akin at yun din, may matutunan ako sa kanila. Ano po ang inyong pangalan at paniniwala? Ang pangalan ko po ay Prince Joshua B.C. Damon at wala po akong pinaniniwalaan na kahit anong Diyos. Atheist po. Para sa akin, bilang isang Katoliko, yung mabuting pamumuhay is, una of course, meron kang paggalang sa Diyos. Marunong rumispeto sa iyong kapwa, and at the same time, gumagawa ka ng mga bagay na ang goal mo is yung ikabubuti ng nakakarami, hindi lang ng isang tao o ng iilan. Mabuting pamumuhay. Para sa akin, ang ibig sabihin ng pamumuhay ng mabuti ay pamumuhay ng bilang makatao na ginagawa. Hindi ka gumagawa ng mga masasamang bagay. Yung ginagawa nila. Okay. So, bilang isang tao, of course, meron tayong meron tayong, sabihin na natin, pakiramdam kung tama o mali yung ginagawa ng isang tao. Pero sa akin, of course, tinitingnan natin ano ba yung intention ng isang tao to. Gumawa siya ng mabuti, pero ang intention niya is, for example, pansarili lamang. Mali ba yun? Depende kung mali yun. Depende yun kung ang intention niya is para sa pansarili lamang. And at the same time, kung ang kanyang ginagawa is mabuti nga, pero yung result naman nito is makakapahamak sa nakakarami. Yung mga ganun. So, paano kumabayan kung tama muli ito? Kung ito ay nakabase sa Ten Commandments, dahil siguro ako ay nagpapari, doon ko isa sa binabase yun. Kung ito ay nakabase sa Ten Commandments, kung ito ay yung feeling mo na parang mali, ibig sabihin may konsensya ka. Tapos, siguro yung natural moral law, na kung saan ay nararamdaman natin na parang may mali naman dito sa ginagawa ng isang tao. Yung mga ganong bagay. Basta, ang tinitingnan ko lang is kung ito ba ay nakaayon sa Ten Commandments at kung ang ginagawa ng isang tao ay nakakabuti sa nakakarami. Iyon. Para po sa akin ay yung pagkakaroon ng Diyos at yung basihan ng tama at mali ay hindi sila magka-depende sa isa't isa. Magkahiwalay sila. Kahit na
wala pa ding Diyos, meron pa ding basihan ng tama at mali para sa akin. At ayun ay yung konsensya ng mga tao, yung sa loob nila na paniniwala kung ano yung tama at mali. Ang mabuting pamumuhay, relihiyoso man o hindi, ay nakaugat sa paggawa ng kabutihan at paggalang sa kapwa. Mayroong pananaw na nakabase sa Diyos at ang mga kautusan bilang gabay sa moralidad. Samantalang sa pananaw naman ng isa ay nagsasabi na ang konsensya at ang sariling pagninilay-nilay ang batayan ng tama at mali. Kung gusto nilang paniwalaan, okay. Kasi in the first place, wala naman akong magagawa. Kung sila ay gustong maniwala, kaya naman ayaw nilang maniwala, nasa sa kanila naman yun. Kaya nga tayo may freedom, kaya tayo may kalayaan. Pero ang akin lang, siguro may gusto kong ipaunawa sa kanila. Yun ay yung kung paano pagmahal ng Diyos. Siguro hindi pa rin nila na-feel o kaya naman hindi pa nila nakikita na ang buhay ay nanggaling sa Diyos, ang buhay ay nanggaling sa Ama. Pero personally, I have nothing against with them naman. Para sa akin, madaming naniniwala sa Diyos dahil madami pang mga tanong sa mundo na hindi nasasagot. Katulad naman anong kahulugan ng buhay, gano'n. Bakit saan nagsimula lahat? Yung mga ganun na tanong, para sa akin, ayun yung dahilan kung bakit madami pang taong hindi naniniwala sa Diyos dahil kung lahat kasi ng tanong nasasagot na ng mga tao, parang wala nang kailangan para sa Diyos. Kaya, ganun. Bagamat magkaiba ang pinagmulan ng kanilang paniniwala, pareho silang nagnanais ng kapayapaan at umiiwas sa paggawa ng masama. Ipinamalas nila ang inspirasyon mula sa pamilya, layunin sa buhay at tiwala sa sarili upang mapatuloy sa hamon ng buhay. Ang reliyon sa kapayapaan ko ng ating mundo. Epekto. Siguro kapag ang relihiyon o ang religion ay nagagamit sa tao o kaya naman tama yung pag-intindi o interpretasyon kung ano ang kagustuhan ng isang religion ay makapagdala ito ng kapayapaan. Subalit kapag naabuso, kapag hindi tama yung interpretasyon o hindi tama yung mga ginagawa sa loob ng organisasyon, pag-aaway, hidwaan, at saka puro kasakitan yung mga gagawa nito. So, yun yung magiging epekto. Actually, hindi really yun yung problema. Ang problema is yung mga tao. Tao natin. Tinitingnan ang mga tao may magkaibang paniniwala sa iyo. Hindi ko sila tinitignan na iba o hindi ko sila tinatrato na iba sa mga katulad din ng paniniwala ko. Parang dahil naiisip ko lang na magkaiba kami ng pinaniniwalaan kasi magkaiba yung tinahak namin sa buhay. Kaya magkaiba yung nakita namin sa mundo. Mas iba yung nakikita nilang totoo kaysa sa mas nakikita kong totoo. Yung naging pag-asa or inspirasyon nyo pa para patuloy yung inyong pag sinabi kong ikaw ang inspirasyon. Inspirasyon, personally, nandun lang ako sa
awa at grasya ng Diyos. Kung ano yung ibigay sa akin ng Diyos, ayun yung tatanggapin ko. Pero, nandun din yung mga taong nagtitiwala sa akin. Yung mga taong, alam mo yun, yung tunay na nag-cheer para sa akin, na tatanggapin kung anong mangyari sa akin yung mga ganun. Pero most especially yung family ko, hello, hindi nyo pala makikita ito. Yung sa family ko na ilang beses na akong ilang beses ko lang gustong lumabas ng seminary. Pero hindi ko alam kung bakit nandito ako. Dahil nga siguro sa awa at grasya ng Diyos. Pero yung inspiration ko, yung motivation ko, bakit nandito pa rin ako sa loob, ay sa family. So, pamilya po talaga ang ating suporta sa buhay at pang Panginoon. Yes. And, paano niyo po pinapangalagaan ng kabutihan ng loob niyo po at kapayapaan ng isip? Paano po kayo nagiging stay mabuti sa lahat ng problema niyo? Don't mind other people. Ayun talaga yun. Kung hindi mo mapiplease yung lahat ng tao actually. Kahit anong gawin mo, kahit magpakabait ka dyan, may masasabi at may masasabi sila against you. May masasabi at masasabi silang hindi maganda tungkol sa'yo. Pero lagi mong piliin yung kapayapaan. Sa pamamagitan ng... Kasi kilala mo naman yung sarili mo. Kapag kilala mo yung sarili mo, hindi ka maapektuhan dun sa mga kung ano man yung sabi nila. For example, okay, tama naman yung sinabi nila, thank you, kilala mo ako. Pero pag, kasi usually ang ginagawa natin, kapag may sinabi sila tungkol sa atin, tapos hindi naman totoo, nag-aano tayo, hindi naman totoo yan, ganyan. Pero, ang magandang gawin is tumahimik. Ang ginagawa mo is tumatahimik ako, tapos lalo kong inaasar yung mga tumatahimik ako at pinagdarasal ko. At lagi kong, siguro ito, i-share ko na rin sa'yo, ang lagi kong tinatanong, Panginoon, ano yung gusto mong matutunan ko ngayong araw? Anong gusto mong matutunan ko sa sitwasyon na ito? Yun, pangpakalma ba ng pangpakalma. Kasi kapag magalit ka, kapag ikaw mas inuna mo yung galit, hindi ka makakatulog, mapupuyat ka lang. Tapos yung mga tao sa paligid mo, yung mga tao nagsasabi doon, masayang na apektuhan ka. Pakita mo hindi ka apektado, sila yung hindi makakatulog. Yun lang. Ang talagang mo lang tatanungin, kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay may sitwasyon na hindi mo gusto, hindi naaayon sa'yo, lagi mo lang tanongin si Lord, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko sa araw na to? Anong gusto mong matutunan ko sa sitwasyon na to? Bibigay sa akin ng inspirasyon na patuloy pa rin na mabuhay ay magustuhan kong makamit sa buhay na gusto kong gumawa ng mga bagay sa mundo na pwede kong maiwan. Sa huli, tayo man ay mayroong magkakaibang pananaw at paniniwala, hindi dapat mawala ang kabutihan sa ating mga puso. At hindi dapat maging hadlang ang pagkakaiba upang magkaroon ng koneksyon ang bawat isa. Tandaan lamang natin na pare-pareho lamang tayong mga tao at Pilipino.